Hello, Creepinoy P. Ako nga pala si Dayan. At nangyari ang nakakatakot kong karanasan noong year 2000 sa Bonfalo West, Bayumbong, Nueva Vizcaya. 15 taong gulang pa lang ako noon. Ang bahay namin ay malapit sa highway, sa harap ng isang malaking simbahan ng Iglesia ni Cristo. Kilala ang lugar na yon bilang isang accident-prone area. Sa kanto kung saan kami nakatira, 3 bahay lang ang nandoon. At sa tabi namin ay isang napakalawak na bakanting lote. Doon kami madalas maglaro noong bata pa ako. 3 lang kaming nakatira sa bahay. Ako at ang 2 kong kuya. Noong panahong yun, high school pa lang ako at bihira pa ang may cellphone. Kung may cellphone ka na may camera, ibig sabihin ay medyo nakakaangat ka na sa buhay. Isa ako sa may ganoon, kaya't madalas din akong mag-text. Isang gabi, ako lang ang nasa bahay. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng mga dumadaang sasakyan sa highway ang maririnig. Bigla akong nakatanggap ng text message mula sa isang unknown number. Matapang ka ba? Napakunot noo ako. Hindi ko kilala ang numero. Kaya sumagot ako. Who you? Walang sagot kung sino siya. Pero nag-reply ulit. Takot ka ba sa dilim? Medyo nainis ako. Pero dahil sanay akong makipaglokohan sa text, sinagot ko ito ng, Hindi matapang ako. Pagka-send ko ng reply, biglang nag-brown out. Parang sumabay sa text ang pagkawala ng ilaw. Hindi ko ito masyadong pinansin. Inisip ko lang na baka nagkataon lang. Ngunit ilang sandali lang, nag-vibrate uli ang cellphone ko. Takot ka na ba sa dilim? Hinilabutan na ako. Ang mga balahibo ko sa braso at batok ay nagsitayuan. Pakiramdam ko'y may ibang presensya sa loob ng bahay. Napalunok ako at mabilis na nag-reply. Huwag kang mag-good time. Bigla akong kinabahan. Lumabas ako ng terrace para maghintay sa pagdating ng mga kuya ko. Ayaw ko nang manatili sa loob ng bahay. Ngunit ilang saglit lang, dumating uli ang mensahe. Mag-isa ka ba ngayon? Doon na ako tuluyang kinilabutan. Para bang may nakakakita sa akin. Kaya't hindi na ako nag-reply. Sa halip, dali-dali akong nag-ayos ng sarili para lumabas at pumunta sa kapitbahay. Pagbukas ko ng pinto, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Parang may pumipigil sa akin na lumabas. Pakiramdam ko'y may kung anong puwersang nagtutulak sa akin pabalik sa loob ng bahay. Dahil sa takot, mabilis akong tumakbo papunta sa ilalim ng maliit na lamesa. Pinagkasya ko ang sarili ko sa makipot na espasyo at nagtalakbong ng kumot. Nanginginig ako habang mahigpit na yakap ang cellphone ko. Paulit-ulit akong nagdasal, umaasang matatapos na ang lahat ng to.
Nag-vibrate uli ang cellphone ko. Isa na namang mensahe mula sa numerong hindi ko kilala. Ngayon, takot ka na ba sa dilim? Halos mabasag ang dibdib ko sa lakas ng tibok ng puso ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang tinatype ang sagot. Oo. Please, patigilin mo na to. Takot na ako. Bigla, may anino akong nakita. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may dumaan sa harap ko. Isang itim na anino. Walang mukha. Walang anyo. Parang usok na dumaan mula sa loob ng bahay papalabas ng pintuan. At sa isang iglap, bumalik ang kuryente. Kasabay nito, dumating na rin ang mga kuya ko. Agad kong kinuwento sa kanila ang nangyari. Kita sa mukha nila ang pag-aalala. Hindi nila alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pero pinayapa nila ako. Sinabing baka may nanggugulo lang sa akin. Pero alam ko, hindi ito normal. Simula nun, nagdesisyon akong maging pulis. Alam kong mahina ako noon, pero gusto kong baguhin yun. Kung sakaling makaharap ko ulit ang nilalang na yun, hindi na ako tatakbo. Isang simpleng text message ang nagbago sa pananaw ko sa takot. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino o ano ang nasa likod ng mga mensaheng yun. Pero ang natutunan ko, minsan, ang tunay na takot ay hindi lang sa dilim, kundi sa mga nilalang na nagkukubli rito.